Para ano siya? Duterte. Para matakot yung mga adik na naman. Kami dito dati. Tuwan-tuwa kami kasi dumating yung kahit maglalakad lang dyan, walang nangyayari. Pero ngayon, naku. Madami na naman ngayon. Marami na. Shoutout kay Robert Ace Barbers. Shoutout kay Dan Fernandez. O ano kayo ngayon? Alam nyo mga kababayan, sila ho ang dapat na iniimbitahan dyan sa Twadcom. Ang problema ho kasi dito, ang iniimbitahan nitong si Ace Barbers at nitong si Dan Fernandez at nitong si Atras Abante, yung mga kriminal, yung mga nakakulong, yung mga nagtutulak, gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Bakit hindi ho natin imbitahan yung mga kababayan nating nakinabang dyan sa war on drugs, itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista ng ating mga kababayan na nakinabang doon sa war on drugs nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto, pakinggan ho natin to. Ito dapat yung mga iniimbitahan dyan sa Twadcom, hindi yung si si Dilima, si Trililing. Naku, hindi ho yan. Ito ho, pakinggan nyo kayo dyan sa Twadcom Sa susunod, sila ang pagsalitain nyo para maramdaman ng ating makita ng ating mga kababayan kung gaano kalaki ang naitulong ng war on drugs ng nagdaang administrasyon. Heto ho. Pabor ka ba na maibalik ang war on Shoutout drugs kay ni Pangulong Vincent, Rodrigo shoutout. Roa Duterte? Oo, hindi. Oo. Bakit po? Para maibalik na mawala na naman tong mga tambay dito ng gabi. Nako. Kahit dito sa subdivision po na yun. Meron doon sa banda may nagtatambay ng mga binatilyo. Nako, yun ang problema eh. Noon kasi panahon ni Tatay Digong, yung mga binatilyo, pagkakagat ng dilim uwi na yung mga yan. Ngayon ho, patambay-tambay na naman. Pagka may patambay-tambay, kung ano-ano pumapasok sa utak ng mga kabataan na yan, kaya naman kailangan ho talaga, ang gawin ng mga bata na to, pagka kumagat na dilim, matulog na kayo. Ano bang gagawin nyo sa daan? Diba? Tuloy. Kaya pabor po kayo. Pabor ako. Ayan. Sige po, thank Pabor, you sir. pabor. Salamat po. Oh. Ang tanong ko dito pabor ba yung mga kababayan natin na maibalik ang war on drugs ito si dating Pangulo Rodrigo Grabe, Duterte? kahit dito, no? Ma'am, okay lang ma'am. Survey ma'am. Pabor po ba kayo na maibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Oo, hindi. Bakit po? Pabor? Circumstantial evidence. Para bumalik Nasasabi yung mo si dating Kim Yung-so may kasalanan. peaceful na lugar. Opo. Uyo? Yung maigi. Sige po ma'am, thank you ma'am. Salamat. Ayos. Di ba? Yan ho ang yan ho yung mga nakaligtang imbitahan ng Twadcom. No, yung mga kababayan natin na ramdam ang katahimikan noong panahon ni Tatay Digong. I-share nyo na ho kay Barbers to para at least makita niya din. Ma'am, okay lang ma'am. Survey lang. Okay lang po. Sige po, thank you. Yung iba ayaw, yung iba ayaw. Shoutout kay Vincent Vincent Ma'am, okay lang ma'am. Survey. Pabor po Tabige. Pabor po ba kayo na Maraming maibalik salamat. ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo, hindi. Actually, sir, hindi po ako Sagot. makasagot regarding sa politics. Ay, okay Kasi I am Jehovah's Witness. Ay, sige po. Hindi po kami Jehovah's Witness. nakikisali sa kilusan ng politika. So, Yo, permanente kaming neutral. Okay, sige Neutral, po. Thank you po. ayos. Salamat po. ayos. Ma'am, okay lang ma'am, survey. Pabor ka ba na maibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Oo naman po. Bakit po? Para po mabawasan yung yung Adik. opo. Marami na naman ba po ba ngayon? Marami po tsaka yung mga yung mga tawag doon, yung mga rapist ganun. Opo. Ayan. Sige po, thank Paano ba yan? Paano ba yan? Paano ba yan, Ace Barbers? Paano ba yan, Delima? Paano ba yan, Atras Abante? Mga kababayan na natin ang nananawagan na maibalik ang giyera kontra sa illegal na droga nitong si Tatay Digong. Iba ho, di ba? Iba ang larawan sa loob ng House of Representatives at iba ho ang larawan sa kalsada, which is yun ang tunay na buhay, yun ang araw-araw na nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya yung mga naniniwala, kayong mga naniniwala dyan sa Twadcom na yan, mag-isip-isip po kayo. Dahil iba ang istorya sa loob ng House of Representatives, iba ang istorya
sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Ibang-iba ho. Ibang-iba yung mga pinapaliwanag nila dyan sa Twadcom. Yung ordinaryong Pilipino, yun ho, sila ho, tanungin natin. Hindi yung mga yung mga magulang nung mga tulak. Wag ho yun. Kailangan lang talagang, di ba? Ang pagtutulak ng ipinagbabawal na pulburon ay choice. Okay? Choice ho yan. Walang namilit sa inyong gawin niyo yan. Huwag niyong sabihin sa akin, huwag niyong sabihin sa sambayan ng Pilipino na mahirap na kasi kami. Kailangan kong gawin to. Mga julol. Pasensya na ho kayo. Pagdating ko kasi sa na yun, iba ho yun. Iba ho yung usapan na yun, di ba? Mali ho, mga lolo, laughing out loud kayo kay PH Update, di ba? Mali ho yun, mali. Huwag yung gawing dahilan yun. Maraming nagtutulak ng kariton, maraming nagbebenta ng turo-turo o kung anong mabebenta nila, pero hindi nila pinili yung pinagbabawal na droga. Kung magurgur kayo sa kagagawan nyo na yan, huwag nyo sisihan ng pamalaan. Please. Tuloy. Sir, okay lang sir, survey. Pabor ka ba na maibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Oo. Bakit po? Yung? Para matigil yung mga lukulungo. Yung? Oh. Sige po, thank you. Sir, kayo sir, Ayos, pabor ka ba saludo. na maibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Bakit? Yung? Tingnan nyo yung mga pabor ang mga pabor dyan mga pogi at malulusog ang katawan kagaya ni PH Update, di ba? Yung mga hindi pabor mga ano yan, mga kitang-kita naman, bangag na bangag yung datingan, di ba? Loy, Dumadami ba ulit ngayon? galing. Dumadami na naman dumadami na naman sila. Sige po, thank you po. Sir, thank you sir. Grabe, Sir, okay lang, survey. Pabor ka ba na Ito, maibalik ito si Sir. ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? Oo. Bakit po? Yung? Ang hirap maglakad pag maraming atik. Sige po. Saludo. Totoo ho yan, napakahirap maglakad. Di mo alam, baka biglang maging gripo yung tagiliran mo yan. Alam mo, pogi ho talaga, di ba? Makitigas yung mga ayaw sa ipinagbabawal na pulburon na yan. Pakapi-kapi lang ho kami. Yung mga, alam mo yung mga tropa natin yung mga yan saludo sir, saludo. Ito. Galing. Sir, okay lang Sino sir. pa? Survey. Pabor ka ba na Yung? maibalik ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte? 100%. 100%. O, yari kayo dyan. Kaya dyan. Duterte. Parang natakot yung mga adik na naman. Kami dito dati, tuwang-tuwa kami kasi dumating yung kahit maglalakad lang dyan, walang nangyayari. Pero ngayon, naku. Madami na naman Oo. ngayon. Marami na. Shoutout kay Robert Ace Barbers. Shoutout kay Dan Fernandez. O ano kayo ngayon? Di ba? Yan ang yan kasi yung hindi na pag-uusapan dyan sa Twadcom. Dapat ho talaga yan. Sila, sir, kayo dapat imbitahan napakasimpleng paliwanag. Dati pagka naglalakad ka dyan sa harap, walang problema. Pero ngayon, pagka naglakad ka, ay naku, yari ho kayo ngayong mga panahon na to. Kung nga lang pagka sinasara ko yung gate ng pinto, medyo nagmamadali na ako ngayon. Hindi kagaya dati kahit pabanjing-banjing ka bago mo isara. Sigurado walang papasok Ngayon pagkabukas mo, dapat mabilis ka. Maraming salisigang ngayon, baka masalisihan mo kayo. Kaya mag-ingat po kayo ngayong mga panahon na to. Delikado na ho yung mga ngayon, mga galawan nitong mga bangag, di ba? Dami na naman, no? Punta ka dyan sa mga See? sulok-sulok dyan. Sa dami ng Takot lahat. presidente na dumaan, walang kasing tulad ni Duterte na Yo? Talagang natakot dati. Bago pa mapasarap ang ating talakayan, siyempre, hindi mo natin pwedeng palampasin na hindi mabate yung ating mga kasama dito sa PH Update na napakatindi ho kung sumuporta, di ba? Hindi naman ho natin pwedeng palampasin yan. Ito, mega love shoutout ho muna natin. Itong si Madam Lisa Chua. Mega love shoutout. Malakpakan ho natin. Itong si Mama Lisa Chua. Mega love shoutout din ho dito kay Musang Salamat ho Musang. Thank you. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Toto Duterte.
Balahaw TV. Long time no look, sir. Long time no see. Maraming salamat. Ingat ho kayo dyan sa, ano ba yan, pounds ba yan? Sa UK. Maraming salamat to, Sir Balahaw TV. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo dyan sa UK. Sir Herbiscal, maraming salamat. Mega love shoutout, Sir Herbiscal. Mega love shoutout din ho dito kay Maria Paz Cotanda. Maraming salamat ho kay Ma'am Maria Paz Cotanda. Ingat ho kayo dyan sa Amerika. No? Salamat ho sa $5. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Rene Familiar. Sir Rene, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Sir Rene Familiar. Mega love shoutout. Ubusin na ho natin to. Medyo natambakan ho tayo eh. Dito kay Self-Love Ruina. Ma'am Ruina, maraming salamat ho. Salamat page. Ilabas na ang tunay na. Mag-ingat ho kayo. Maraming salamat Sir Self-Love Ruina. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayo. Dito kay mega love shoutout din ho dito kay Vance. Vance, ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Maraming salamat. Salamat dyan sa 4 New Zealand dollars. Ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Thank you. Mega love shoutout. Dito kay mega love shoutout din ho dito kay Just Me. Just Me. Salamat ho most trusted and most voted Philippine. Maraming salamat ho. Ingat ho kayo dyan sa Jamaica Ingat ho kayo. Dito kay Ma'am Annalisa Navarro. Itong si Ma'am Annalisa, nasa Japan yan. Maraming salamat, Ma'am Annalisa. Si Ma'am Annalisa, libangan ho niyan. Pakanta-kanta lang yan si Ma'am Annalisa. Maraming salamat. Mega love shoutout. Siyempre, hindi ho mawawala dyan pagdating sa kulayan. Yang si Ma'am Arizayen. Ma'am Arizayen, kumusta ho? Ingat ho kayo dyan, sa Japan. Salamat ho sa mga pakulay nyo dyan sa ating comment section. Maraming salamat. Mega love shoutout. Again, hindi ho natin pinapakita to para ma-encourage kayo magbigay. No? Hindi ho. Ano lang ho to. Ito yung pagpapakita na sobrang na-appreciate ho natin. Pero isang like at isang subscribe lang ho. Sapat na ho sa atin yan. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Hahayaan ko lang hong paikot-ikot dito to para makita ho ng mga kababayan natin talaga naman napakatindi kong sumuporta. Habang pinapanood ho natin ang tanungan, yung Kalye survey na yan, kung pabor sila, dyan na maibalik ang gera kontra sa illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Tumira ako ng Tondo, ng Bulacan, ng Laguna, lalo ito na panghuli Cavite. Wala akong lahat magulo. Pero nung si Duterte, ayos. Ayos. Kahit ano yung paggagawin niya, walang problema yun. Basta importante mga... See? Tama lang. Yung mga matatabang kagaya namin, walang problema. Kahit anong gawin nyo, basta tahimik, walang problema. Ubusin nyo silang lahat, by all means. Walang problema yan sa amin. Pero doon sa mga nag-iiyakan human rights, pa-drug test ho kayo. Ano naman kasi talaga yun. Ang inaano kasi ng tao, yung mga nangamatay or yung kumbaga sa ano yun ano lang yun maliit lang yun. Hindi katulad sa mga yung mga tao na masasama, gumagamit ng mga ganyang droga, yung mga inaano nila, yung mga napinsala niya, binilang ba yun? Di ba hindi? Sige sir, thank you. Baka sa argumento lang nitong si Sir na barbero ito hindi kwentong barbero to, kahit na barbero si Sir. Itong itatapat ko kay Ace Barbers. Di ba? Yan, Ace Barbers. Yung isa, pangalan Barbers, puro kwentong barbero ang pinagagawa. Ito trabaho nito si Sir Barbero, pero hindi kwentong barbero ang isinisir sa atin. Tuloy mo natin. Thank you sir, salamat po sa inyo. Saludo Sir, saludo. Palakpakan muna natin itong si Sir. Ano bang pangalan nung ni Sir, ang salon ni Sir? Sige sir, thank you sir. Salamat. Glenn's Makar Barber Salon. Palakpakan natin yung Gels Makar Barber Salon. Maraming salamat Gels mabuhay ho kayo hanggat gusto Salamat nyo. po sa Tuloy mo inyo. natin. Galing. Halos lahat, no? Konti lang yung hindi pumapabor. Yung hindi pumapabor, di nila Sir, okay naiintindihan lang ang tanong. sir. Pabor ba kayo na maibalik ang war on drugs ni dating Duterte? Hindi. Hindi. Kayo sir? Bakit? Yun!
Yung isa, na hindi nag-hesitate na. Oo, balik yan. Oh, nakita nyo, anong katawan niya? Oh, tingnan nyo yung katawan niya. Oh, yung unang tinanong. Tingnan nyo yung unang tinanong, ha? Tingnan nyo yung unang tinanong. Okay, ha? Yan, ha? Tingin. Oh, yung unang tinanong. Oh, ha? Wala akong sinasabi dito, ha? Pero yung isa, tabachoy. Oo, hindi. Oh. Huwag kang patawa-tawa, Brad. Kayo, sir. Oh. Bakit? Oo. Para maganda yung bansa natin. Oo. Sige, Saludo, sir, sir. thank you. Saludo. Pataba ka lang, sir. Pataba ka lang. Kayo, Nay. Pataba ka lang para Pabor hindi po ba halata. kayo na maibalik ang war on drugs? Pero real talk, ha? Yung iba nagpapataba pa rin. Hoy, kayong mga nagpapataba dyan, ha? Akala nyo, ha? Yung iba dyan nagpapataba pero walang nasa... Ni dating Pangulong Duterte. Hindi naman ako magboboto dito sa Ayoko ano ba? Hindi nang bumuboto Okay po lang si po sir. kahit di bumuboto. Oo, Yung hindi maintindihan yung ano. Ano nyo lang po, yung Polisiya, opinion. polisiya. Kung anong kagustuhan ng karamihan, di ano. Oo, yun na yun. Sige po, Oh, thank yun you. na. Sir Vincent, maraming salamat dito sa Ma'am, ano okay mo na lang, to. ma'am. Kali Survey. sir, natuwa ako sa'yo. Thank you. Oh. Ayaw nito Si sunod ako yun. Ayos, ang Tago galing, no? galing. Magtago no? Subscribe kayo kay Sir Vincent, ha? Subscribe. Huwag niyong kalimutang i-subscribe to si Sir Vincent. Ito na nga, diretso na ho tayo kay Atty. Salvador Panelo. Ilipat ho natin ito dito, tapos punta na ho tayo kay Atty. Panelo. Kasi, kailangan ho nating pasadahin tong naging talakayan nila, nitong si Ma'am Hana. Ay, shoutout kay, kay Ma'am Hana. Palakpakan ho natin to. SMNI, mag-subscribe ho kayo no? Sa official YouTube channel ng SMNI News. Mag-subscribe ho kayo. Doon ho tayo magkita-kita sa susunod na election. Palakpakan. Game. Pag-usapan ho natin to kung ano yung mga hindi na kwento nitong si Atty. Panelo pagkatapos ng pag-uusap nila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Heto ho, pakinggan ho natin. Game. Nag-TikTok ako kagabi because I wanted to share with the audience yung nangyari sa Quadcom. And believe it or not, nung binuksan ko, in a few minutes pa lang, hindi pa ako, Lumipad, no? binabati ko pa lang yung manonood wala around the world. Biglang nag-shoot yung viewers to 7,000. Na 7,000 mo, 9,000. Basta nagulat ako. Ibig sabihin, interesado silang malaman yung nangyari talaga doon. So, na-maintain yung audience na yon until I think mga bandang, kasi I started mga 7 na ng gabi. Siguro mga 9, pumasok si Presidente Duterte. Dalawang ginagamit ko kasi sa TikTok at sa Facebook. Pumasok siya sa TikTok. So, bigla ako nawala sa screen ng TikTok. But since simultaneous sa Facebook, sinabi ko sa kanya na I'm on TikTok and Facebook Live. Pasok kayo dito. Sabi niya, Yan hong live na yan, yan hong talakayan na yan ni Ma'am Hana at nitong si Atty. Panelo. Mapapanood nyo ho yan sa iba't ibang social media pages ng SMNI. I-follow nyo ho para updated ho kayo. Talagang makita nyo yung malupitang talakayan na talaga na mga bubusisiin ho yung mga maiinit na kaganapan sa ating bansa. okay na. So, pinaalam ko sa kanya para kung ano man sasabihin niya. Either I turn it off, umokay naman siya. So, nag-usap kami. Sabi ko, Mr. President, ba't kayo natawag? Sabi niya, magpapile ako ng kaso ng libel diyan kay Trillanes sapagkat yung mga ginawa niyang paninira sa akin, sa aking kabiyak, aking mga anak, ay hindi ko na mapapalampas ito. Kailangan turuan na ng leksyon yan. Hindi na humihinto yan. And sabi niya, kaya kita tinawagan, ikaw ang gusto ko maging lawyer mo. Yun ang naging basis ng aming conversation online. And yun ba, sabi mo, Attorney Sal, magpa-file ng kaso at kukunin na kang abogado. May timeline na ba ang kampo ni former president against sino man nakakasuhan niya? Ang lahat na Attorney Sal?
Attorney Sal, can you repeat kasi medyo garbled yung signal mo? Yung birthday at niya. Medyo pangit yung dating ni attorney. Basta lahat ng inalanan niya doon. Si Man Scarpio, sa mga individually they will file libel against this rebel soldier. Rebelde talaga to si Trililing. Kaya ang tanong mo kung anong Kaso. nang gagawin ni Tito Duterte. Aha. Well, sa ngayon, yung opisina ng aking anak at saka ako, nagpiprepare na ng build-up case dito sa kasong ito. Gusto na yung present niya, saan galing yun, para magawa na yung pagsasampa ng kasong formal. Attorney Sal, bakit kailangan ulitin? Ginamit nila itong strategy na ito days before na magkakaroon na ng halalan. But then, yun pa yung naging dahilan para mas lalo pang makilala si PRRD all over the Philippines. And nag-landslide pa ang kanyang boto. Ngayon, na dinidemonize ang former president, inuulit-ulit yung mga allegations and accusations. Kumbaga nire-recycle ito, Attorney Sal. Bakit? Bakit ginagawa ulit ito ng kampo ni former Senator Trillanes? Obviously, the intention is propaganda, publicity, paninira lang. Kaya sabi nga ni Presidente Duterte, it's about time bigyan natin ng election. Kung hindi na matatapos ang paninira nito sa personality. Correct. Kasi nasanay ho yung mama na yan na pagka nakagawa siya ng mga kabalintunaan, napapalampas na lang ho. Yung tipong, okay lang, makakalusot naman ako mula nung mula nung pinardon siya nitong si Pinoy, di ba, nagkudita-kudita yan. Ngayon, pinardon siya nitong si Pinoy. Nung pinardon ho siya, doon ho lumakas ang loob niya. Kasi nasa isip ho niya, malulusutan niya lahat ng mga problema pwedeng kasangkutan niya. No? Yun hong nasa utak nitong mama na to. Kaya it's about time siguro talagang sampahan na ng kaso at kung maaari, ikulong na yung aso na yan. Kasi pagka hindi pa ho nakulong yan, madami-daming perwisyo pa ho na aabutin natin dyan sa aso na yan. Sigurado. Tuloy. Samantala, Attorney Sal, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Quadcom Committee sa War on Drugs ng Duterte Administration itong Miyerkules, lumalabas na hindi naging handa ang mga mamabatas sa pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balikan natin ang ilang kaganapan sa isang pagdinig ng Quadcom report. With the analysis, mali ang analysis niya na hindi preparado ang Quad Committee. Preparado sila, matagal na silang preparado. Ang naging problema nila is ang preparasyon nila based on the wrong premise. Kasi premise nila talaga si Presidente Duterte ang nasa likod ng pagpatay ng extrajudicial killings, tinatawag. Kaya, ang anchor nila, since yun ang anchor nila, yun ang pundasyon nila, so all the questions they have prepared are directed to him, and they were hoping that he would admit everything na sa kanilang pananaw ay illegal. Yun ang pagkakamali nila. Hindi nila alam na si Presidente Duterte, lahat ng mga pahayag niya rin, lahat ng mga ginawa niya ay also based on constitutional grounds. Kaya nung magbigay siya ng policy statement, he will declare war on drugs. Maliwanag sa first sonnet speech niya na pinalakpakan ng mga na nag-iimbestiga sa kanya. Klarong-klaro sabi niya, nagdideklara ako ng digmaan sa droga at tinatawagan ko at minamando ako mga pulis na gawin niyo mga trabaho niyo. Pursue them to the ends of the earth. Hanapin niyo yung mga yan, arrestuhin niyo, kasuhan niyo, ilagay niyo sa kulungan. Pero pag sila'y nag-resist, ayaw nilang mapayapa, mahinahon na pagsama at gusto nilang gumamit ng dahas at gumamit nga ng dahas,
patayin nyo. Mhm. That's one, that's the policy. Number two, the other policy is klarong-klaro din. Immediately after he said that, ang sabi niya, but those police officers or law enforcement agents who will abuse their authority pursuant to this order, they will have hell to pay. Ibig sabihin, yung mga opisyales, mga pulis, lahat ng law enforcement agencies natutupad sa aking patakaran at utos, subalit hindi sang-ayon sa batas, impyerno ang pararatingin nila. Ibig sabihin, umusihin ko sila, ikukulong ko din sila. Oh. Maliwanag Yun yun. eh. Yun ang basis. Kaso ang problema ho, kahit napakaliwanag na ng mga paliwanag na yon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinipilit pa rin ho nila yung naratibo na itong mga tao, na itong mga otoridad na gumawa ng kalokohan nung panahon ng war on drugs, merong kung tawagin reward system, quota system. Kumbaga, inudyukan ng mga pronouncement ni Tatay Digong na gumawa ng kamalian yung mga hindi ho. Napakalinaw doon sa mga paliwanag ni Tatay Digong na walang ganong kaganapan na nangyari. Palabanin nyo, pagka lumaban, tasin nyo na. Walang problema yan. Lumaban eh. Anong gusto nyo? Kayo matolas? Pagka may hawak na tubo, tulak yan, madasin na yan. Kasi pagka pinasok yan, nakalabas ulit, ganun na naman. Bangag nga di ba? Pagka naku naman. Kahit saan ho tayo magpaikot-ikot, pagkabangag, ganun at ganun ho ang gagawin ng mga yan. Kumbaga, kung magbago, maraming salamat. Pero 80 to 90% hindi mo magbabago yan. Babalik at babalik lang ho sa kalokohan, yung mga individual na yan. Kaya tayo ho dito, kung ibalik yung ganong klaseng pulisiya sa susunod na administrasyon, nito si Vice President Sara Duterte, kung sakali maging presidente siya, isa ho tayo sa magiging, kumbaga talagang magtutulak dyan sa mga na yan, mga plano, kung sakali kung magkataon, di ba? Wala namang problema yun. Ang problema nga, ang basis naman ng mga nandito, pag ito'y napaamin natin na yun ang kanyang policy at inutos niya, ang problema, ang gusto nilang utos palagi inuulit-ulit, yung I will kill. Yun ho ang pinaka-the-best. No, yung maibalik ni VP Sara, yung mga pulisiya ni Tatay Digong. Grabe, ang dami hong sasayang Pilipino nun panigurado. Isa ho yung mga Pilipino na naghahanap ng katahimikan. Kagaya natin. Tayo, kahit hindi ho Duterte, okay malinaw, sige. Kahit hindi ho Duterte, basta gawin nila yung ginawa ni Tatay Digong. Susuportaan, pupurihin, at talagang ipagtatanggol ho natin siya kagaya ng pagtatanggol kay Duterte. Sige, deal. Game, Kahit hindi ho si VP Sara, kahit hindi si Tatay Digong, basta gawin. Yung ginawa ni Tatay Digong, papalakpakan ho natin. Pati pa, papalakpak tayo. Sinong maglalakas loob? Sa tingin natin, wala. Nakutol sila sa mainstream. Ayun. Paulit-ulit na rin natin sinasabi at inuulit-ulit din ni Presidente Duterte na may kasama yun yung papatayin kita, pananakot lang yun. Pero correct. yung patakaran niya maliwanag, arestuhin nyo. Gagawa lang kayo ng dahas kung nakita nyong panganib ang buhay nyo. At sa ating batas, yan ay legal. Kaya hindi sila nagkakaintindihan. Preparado yan. From the very beginning, yun na ang target nila. Si Presidente Duterte naman, hindi nagpiprepara kasi when he speaks his mind, he speaks from the heart, he speaks from constitutional grounds. Kaya hindi siya nagkakamali. And Attorney Sal, gusto malaman ng mga kababayan natin, Attorney Sal, kung naging pabor ba kay Pangulong Duterte yung naging pagdinig yung pagdinig ng Quadcom o nakatulong ba sa kanya na maintindihan ng public yung presensya niya at siya ay nakapagsalita mismo sa harap ng miyembro ng Quadcom. Well, as I said repeatedly also in this program, in other platforms, walang bagong sinabi si Presidente. Nung siya'y kandidato, nung siya'y presidente, even nung siya'y mayor,
ganun pa rin ang kinikwento niya. Wala namang nabago eh. Hindi sila nagkakaintindihan kasi nga iba ang mga basis ng bawat isa. Yung isa, constitutional. Ito namang nandyan sa mga anti-Duterte. O kahit na hindi Kaya ho ngayon kasi papalapit na ho ang election, okay? Kaya talagang siguraduhin ho natin na yung mga ilalagay natin na mga congressman, mga senador, hindi lang ho sila sa salita na nakaayon doon sa mga polisiya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagkus, pati doon sa kanilang mga gawa, nakikita natin na inline sila doon sa mga naging accomplishment, mga naging polisiya ng nagdaang administrasyon. Marami ho kasi nagpapanggap ngayon na mga kandidato na kung saan sinasabi nila basta kami galit kami sa illegal na droga pero hindi natin nakikita sa galaw nila. Takot nga magpa-drug test, di ba? Kaya suportahan natin yung mga individual na pinagkakatiwalahan ni Tatay Digong. Sino yung mga yan? Atty. Vic, Kong Marcoleta, Pastor Apollo Kibuloy. Lahat ng senador ng PDP laban, automatic ho yan. Dapat iboto ho natin. Kasi yung mga yan, pagka hinamon ho natin, pulburon din. Magiging pa sa alas 4. Baka di pa ho natin hinahamon, meron ng dala-dala dyan sa Comelec na kanilang mga pulburon. hindi anti-Duterte, yung hindi marunong umintindi. Ang palaging feeling nila, yung sinasabi niya, I will kill you, patayin niyo, hindi niya tinitingnan na meron siyang mga paliwanag sa ibaba. Kaya, palaging pabor sa kanya. Kahit saan siya magpunta, pag pinaliwanag niya yon, ay ang tao marunong namang umintindi. Mga kababayan natin, Atty. Sal, kung naging pabor ba kay Pangulong Duterte yung naging pagdinig yung pagdinig ng Quadcom tungkol doon sa pagbubukas ng kanyang bank accounts. Pero Atty. Sal, pwede ba itong gawin? Itong ginawa ni Trillanes sa harap ng mga mamabata doon sa Quadcom na muling buhayin yung pagkaroon ng pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte ng waiver sa kanyang mga bank accounts at para tumayo ang kanyang mga aligasyon na may ill-gotten wealth ng mga Dutertes. Number one, hindi totoo na walang bagong aligasyon. Ang sila, na sabi mo, inuulit din nila, hindi, may bago silang aligasyon. Ang bagong aligasyon nila ay inamin. Bagong aligasyon nila. Kaya pinapit. Inamin daw, inamin. Sabi ko wala namang bago. Matagal yan na sinasabi yan. Kaya, yung pangalawa naman na punto mo, na bakit naman pinayagan ito? Bakit nandyan yan? Kasi merong mga tao dyan sa Quadcom na talagang, anong tawag doon? Ride na talagang anti-Duterte. So, sila na magandang magtitestimonya dyan na makakasira. Dadagdagan nila yung paninira ng Presidente Duterte. Kaya kahit yung sinasabi mo ni Steichen, hinuulit niya. Propaganda nga pero ang problema nila, yung tao, dahil sa paulit-ulit ang paliwanag ni Presidente Duterte at paulit-ulit din ang paliwanag ko, naiintindihan nila lalo. Kaya lalong naliliwanagan sila. Lalong yung mga panig ng kabila, lalong lumalabo. Kaya, hindi maganda tuloy ang dating nila. Pati tuloy yung mga matitino dyan sa Kongreso na dadamay sa mga iilan. And Attorney Sal, sa investigasyon, ano masasabi mo dun sa pagkatanong ni Second Representative o Second District Batangas, Gervil Luistro, na gustong papirmahin ng extrajudicial confession si former President Duterte? Ang problema sa kanya, marunong sana doon sa mga nandun. Alam mo, sasampu lang ang abogado sa kanila out of 314 or so number. Siya, isa marunong magtanong. Ang problema sa kanya, nag-a-alarm ho yung sa MDRRMC, yung
Ayun o. 35 p.m. 16 November 24, signal number 3 sa Laguna, Aurora, Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Mag-ingat to ha, Pipito PH, mag-ingat to ha. Yung mga lugar na dadaanan ng bagyo, mag-ingat to, mag-ingat. Niya, ang kanya ring anchor, ang basis na rin, guilty as hell itong maman to. Kaya bilang abogado, hinahanapan niya na para, madaling sabi, alam niya na yung mga sinasabi ni Presidente Duterte doon, hindi po pwedeng tumayo sa hukuman. Kaya nagpapalit siya, pumirma ka na lang ng extrajudicial confession. Ang mahirap sa kanya, kahit pumirma yan, hindi yan tatayo sa hukuman. Nakakalimutan niya yung pangunahing. Pag ikaw'y nagdemanda, kailangan may preba ka. Sabi niya, di ba? Sabi niya, pinatay ko. Ilan ang pinatay niyo? 6. 6 ba o 7? Sino ang mga pangalan? Sino sila? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nila? Di ako interesado. On the basis of that, sabi nila, there is an extrajudicial confession. Sabi naman ni Luiso, hindi tatayo yan. Pumirma ka. Kahit ka pumirma, di pumirma ka. Sasabihin ni Presidente Duterte, may pinatay ako na 6 o 7 katao. Pipirmahan niya. Ipapile nga, sasabihin mo sa file sa piskal. Sasabihin ng piskal, sino ang pinatay nito? Kailan pinatay ito? Saan pinatay ito? Nasaan ang mga bangkay nito? O hindi ba? Madali sabi niya, wala na kagad probable cause. Dismissed ang kaso. Ayun na nga mga kababayan. Di na ho natin tatapusin ito kasi medyo gumagabi na ho, no? Gumagabi na. Pero yung kabuuan ho nito nasa SMNI, puntahan nyo na lang ho. Ganyan naman ho tayo, no? Mamaya sa susunod na video natin, punta naman ho tayo dyan sa 3rd floor. Siguro bukas na ho yun, no? Bukas na ho siguro. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin na dadaanan itong bagyong Pipito. Maging dito sa lugar natin, malamang sa malamang, hahagupit ho yan. I-charge nyo na ho yung mga dapat i-charge. Maghanda na ho ng mga pagkain, tubig, mga first aid kit, lahat ho, ihanda nyo na dahil wag ho nating asahan itong gobyerno ng bangag na to, no? Bibiguin lang ho tayo, kaya yung sarili nating mga paghahanda, yun na lang ho, preparahan na natin. Yung mga nasa mga mabababang lugar, ngayon pa lang ho, wag nyo na hong intayin yung mandatory evacuation. Kayo na ho, magprepara na ho kayo ng mga gamit, kung ano yung kailangan preparahin, dalhin nyo na ho sa yung mga sasakyan nyo, sa mga matataas na lugar, alam nyo na ho mga gagawin, ha? Yung mga lubugin, alam nyo na ho kung ano yung mga gagawin. Lagay nyo na yung mga sasakyan nyo sa taas para matataas na lugar para yung mga insurance company hindi ho mapirma. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Mag-ingat ho kayo.